Tito, linisin mo ang kotse ko. Parating na. Ay, ang bag ko. Nandyan lahat ng mahahalagang dokumento. Pahiram ng susi ng kotse mo. Hoy, sandali, mga notorious na bike gang yan. Modified lahat ng motor nila. Kaya mo bang habulin? Saki. Tong car washer na tito ang galing magmaneho. Ibalik mo ang bag. Boss, may nakikialam. Isang mabahong car washer. Gusto pang kunin ang gamit natin. Banggain natin. Magaling pala tong matandang to. Isang stock na sports car nagmamaneho pala sa bilis ng karera. Ba? Sige. Ikaw matanda, mamatay ka na. Matandang na lalaki ka, mamatay ka na. Umalis ka dyan. Para sa pagtatanggol sa sarili sa kotse ko. Bag mo. Tyree, maraming mahahalagang dokumento sa loob magkakaproblema kung mawala. Walang problema. Wala nang iba. Maghuhugas muna ako ng kotse. Hoy! Malayo na yung tao, nakatitig pa rin. Anong pinagsasasabi mo? CEO ka ng isang malaking kumpanyang nakalista sa stock market. Nagmaneho ng malayo ng personal, ang pagpunta para maghugas ng kotse ay isang bagay. Pinahugas pa talaga itong tito. Sabi mo ayaw mo sa kanya. Baka ayaw din nila sa akin. Tara na. Batiin natin si Lin Chi sa huling segundo na unahan ng team ng hapon, naging ito ng World Rally Rookie King. Salamat sa World Rally nagkaroon ng ganoong resulta ang Faichi team. Salamat din sa lahat ng narito. Pamumunuan ko ang team patungo sa mas mataas at malayong hinaharap. Salamat sa inyong lahat. Hoy, Laulin, bakit hindi ka pa kumakain? Anong pinapanood mo sa TV? Pinapanood ang walang utang na loob kong anak. Ako ang Rookie King. Ibig mong sabihin ang Rookie King ng rally na ito anak mo. Ikaw bakit hindi mo sinabi? Amakan Jade Emperor. Laulin, nasira mo ba ang kotse ng kliyente? Maraming mamahaling kotse sa labas, partikular na humahanap sa'yo. Is it? Tatay. 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 Tatay, Tatay, inayos ko para sa iyo ang Linglong Villa, panoramikong luxury apartment. Kumuha rin ako ng 4 na magagandang katulong. 6 na bodyguard, 3 driver. Hindi pa rin ba ito nakakapagpapanatag sa iyo? Para magretiro ka na sa bahay. Okay lang ako sa paghuhugas ng sasakyan dito. Kumikita ng sarili. Pero ikaw, nagdala ka ng isang grupo ng mamahaling sasakyan. Nagpapasikat ka. Akala mo nanalo ka na. Ang galing-galing mo. Tatay, nanalo ako ng world-class na rally race. At Rookie King ngayong taon. Isang hakbang na lang sa dating racing legend. Laging may mas magaling pa. Sa konting tagumpay, huwag kang magyabang. Magkakaproblema ka. Sige. Pero tatay,
Sasama ka ba sa akin pabalik? Champion na ako ngayon. Ikaw naguhugas ka pa rin ng sasakyan. Kung malaman ng mga tao, iisipin nilang walang utang na loob ako. Akala mo ikinahihiya kita? Ang top racing god na si Gu Cheng, narinig na nanalo ako ng rally championship. Personal na nagpadala ng imbitasyon sa akin. Si Gu Cheng yon. Ang top boss na lumikha ng The Racing God Club. Ayokong malaman ng mga tao. Iisipin nilang walang utang na loob ako. Tatay, pakinggan mo ako. Sumama ka sa akin. Bukod pa riyan, malapit na ang Mid-Autumn Festival. Yung mga mapanlait na kamag-anak makikita ka. Tiyak na pagtatawanan ka. Okay. Hayaan mong sabihin nila ang gusto nilang sabihin. Wala akong control doon. Kung wala kang ginagawa, umalis ka na. Huwag kang makagambala. Tatay, ito ang bahay. Ito ang sasakyan. May urgent ako, kailangan kong umalis. Gu Cheng, mag-ayos ka ng sasakyan para sunduin ako. Gu Cheng, kamusta na kaya si Xiaoqi nitong mga nakarang araw? Brother Lin, malaki na talaga ang pag-unlad ni Xiaoqi nitong mga nakaraang araw. Maliban noong nagsisimula pa lang siya, ginaya niya ang mga technique mo. Sa mga nakaraang major competition, nakabuo na siya ng sarili niyang style. Kaya nga nagpadala ako ng imbitasyon sa kanya. Gusto ko siyang sanayin. Huwag kang ma-pressure sa posisyon ko. Suportahan mo lang siya. Pero bago ang huling sandali ni sister-in-law, Hindi na kailangang magsalita pa. Dalhin mo ako sa Yulong Hotel. Mid-Autumn Family Dinner ngayon. Naghihintay sa akin ang lahat. okay. Iyon ba ay si Lin Jianfeng? Parang nakita ko si Lin Jianfeng ay nasa kotse nanto. Paano nangyari yun? Custom yun na Rolls Royce. Isa lang siyang tagahugas ng kotse. Paano niya yan nabili? Ay, Weya, yung tagahugas ng kotse na yon, anong mahika meron siya? Para ikaw isang malaking CEO, ay ganyan ka na lang kabaliw. Sa estado mo ang daming tao. Ay, tigil na nga. Punta muna tayo sa Yulong Hotel. Naghihintay si Lin Kai. Jianjun, ikaw nga talaga. Nagtataka ako, sino sa mga kamag-anak ang may malaking Mercedes? Naku po. Ito yung pinakabagong modelo. Kotse ng Mercedes. Ang mahal siguro niyan. Janjun, ang galing mo talaga. Jianjun, ang galing-galing mo. Tulungan mo rin kami. Wala yan, mamaya sa hapunan. Ang Mid-Autumn Family Banquet. Nasaan si Lin Jianfeng? Pangalawang kuya, hindi siya makakapunta. Hirap na hirap ngayon. Naghuhugas na lang ng kotse. Nakakahiya talaga. Panggagaya lang ang alam. Nagnanakaw ng race car noong bata, ngayong matanda na. Hugas kotse na lang ang kaya. Xiaoli, i-park mo ang kotse ko. Huwag mong gasgasan. Sige. Huwag na nating hintayin. Kain na tayo. Rolls-Royce Limited, isa lang sa buong lungsod. Lin Jianfeng, ikaw pa. Lin Jianfeng, di ba naguhugas ka ng kotse ng mga tao? Paano ka makakabili ng Rolls-Royce? Kuya, di ba? Ito yung kotse ng customer namin sa car wash. Alam niyang may gathering tayo ngayon, kaya isinama niya ako. Alam ko na, paano ka magkakaroon ng ganyang mamahaling kotse? Oo nga pala, may dala akong kastanyas. Tikman ninyo mamaya. Itong mga inihaw na kastanyas, sayo na lang yan. Hindi pinapapasok yung pagkain mula sa labas sa Yulong Hotel. Sino nagsabi? Lagi ko naman itong dinadala dati. Kuya, tingnan mo ang suot mo, ang simple. Paano ka makakapasok sa ganyang high-end na hotel? Seryoso? Sa tingin ko, wala ka ng limitation sa pagmamayabang. Kastanyas lang ang bagay sa'yo. Sa'yo na lang yung mga kastanyas mo. Hintayin mong makapasok tayo. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na fine dining
Excuse me, pakigisa nga ito. Pasensya na po, sir. Wala po kaming ganoong serbisyo. Seryoso? Pasensya na. Ang aming Yulong Hotel ay ipinagbabawal ang maingay na pag-uusap. Manager Son, ikaw pa ang personal na pumunta para salubungin kami. Bakit nandito ang amo? Bakit ka nandito? May dala akong kastanyas, pakigisa nga. Sige. Malakas na apoy ka. Serious na apoy, kaunting asukal, ayon sa patakaran. Manager Sun, ang high-end hotel ninyo ay tumutulong sa mga bisita na magluto ng ganitong klaseng pagkain. At kastanyas, pangkalya pa? Ito ang pinakamagandang hotel sa lungsod. Ano naman kung mas maasikaso kami? Yulong Hotel para sa Kastanyas? Hindi ko kayang tiisin ang kahihiyang ito. Mga kamag-anak, pasok na tayo. Umupo na tayo sa ating mga pwesto. Sige. Kuya, naiinggit ako sa'yo. Matagumpay ka. Masaya ang pamilya mo. Hindi tulad ko. Puro problema araw-araw. Lumuluwag na ang mukha ko. Huwag kang ganyan. Kahit tumatanda ka na. Pero itong katawan mo, maayos pa rin naman. Tama na yan. Minsan naman, naiinggit talaga ako sa'yo. Magluto ka lang at maglakad ng aso araw-araw. Hindi tulad ko, nagtatrabaho hanggang 2-3 ng madaling araw. Saka lang nakabangon. Ay naku. Pero ikaw pa rin kuya, matagumpay. Mahirap ang buhay, mahirap maging lalaki. Ang maging matagumpay na lalaki, mas lalong mahirap. Hindi tulad ni John Feng, nagpupunasan lang ng kotse, nakakabuhay naman. Hahaha. Sir, ang chestnuts po ninyo, sir. Sige, salamat. Umakayod lang para mabuhay. Kahit anong trabaho yan. Ito, ate, tikman mo, matamis. Ikaw na ang kumain yan. Ay kuya, narinig ko, yung Shaokai natin sumali sa Ferris Racing Club. Ang sahod sa isang taon, mahigit 1 milyon. Ganon kataas. Hindi tulad ng anak ko, walang kwenta. Nagtapos sa kolehiyo, wala pa ring mahanap na trabaho. Kapag may narinig kang magandang oportunidad, pakirekomenda naman. Akala ko naman trabaho lang pala. Ako na ang bahala, tol. Salamat kuya. Oo nga pala. John Feng, narinig ko, yung anak mo nagtrabaho rin sa kotse. Mekaniko ba siya? Ayos, sakto. Si Shaokai sa Flying Speed Club bilang manager. Lin Jianfeng, bilisan mo, magpahanap ka sa kuya. Para kay Shaokai sa club, bigyan siya ng trabaho sa paglilinis ng kotse. Hindi na kailangan. Racer na rin ngayon si Lin Chi, kakapanalo lang ng kampyonato, kilala bilang Rookie King. Kaya mo yan. Ano? Si Lin Chi ang Rookie King? Ano ba ang sinasabi mo? Sabi mo, si Lin Chi ang Rookie King. Gago ka. Anong klaseng tao ba ang anak mo? Hindi ko ba alam ng husto? Hindi nga siya marunong magbisikleta ng maayos. Kung talagang si Lin Chi ang baguhan na hari ng rally, dito na mismo ako magpapakumbaba at hihingi ng paumanhin. Eksakto. Pangalawa, hindi ka pa naman nakainom. Lasing ka na agad. Kung malaman ng iba, hindi ba sila tatawa ng todo? Wala naman akong maling sinabi, nag-champion talaga siya. Nagsasalita ka pa rin ng kalokohan. Lin Jianfeng, nagpanggap ka na mula nang pumasok ka. Matagal na kitang tinitiis. Ikaw na isang maruming tagalinis ng kotse. Anong pinagmamalaki mo? Eksakto. Mahirap ang buhay mo, naiintindihan namin lahat. Hindi naman mahirap ang buhay ko. Maayos naman ang takbo ng buhay ko. Huwag kang magpakatigas ang ulo. Kung maayos nga ang buhay mo, bakit ka sasali sa illegal na karera? Bakit mo ipapahamak si Chin Chin? Huwag mong banggitin si Chin Chin. Napakaganda nun ni Chin Chin. Sabi niya, gusto niyang pakasalan ka. Ako noon, tutol ako. Kung sa akin napunta si Chin Chin, sino ang nakakaalam kung gaano kasaya ang buhay natin ngayon? Bakit mo naman sinasaktan ng tao? Wala kang pumipigil sa bibig mo, hindi kita pakikipagtalo. Pero kung babanggitin mo ang asawa ko, hindi kita palalampasin. Konsensyahin mo naman. Naghirap ba si Chin Chin sa piling mo? Naghirap pa siya?
Naghirap nga si Chinchin. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Narito ang anak ko. Tatawagan ko na siya ngayon. Sinusumpa ko sa ngalan ng anak ko. Pagsisisihan mo ito. Chief Wei, ito ang aming Fleet Racing Team Club ang kita ngayong taon. Mula nang manalo si Chi sa World Rally Championship, ang merchandise ng club natin ay mabenta ng mabenta. Magaling. Mula nang makuha ni Chi ang titulong Rookie King, ang kita ng team natin ay talagang tumaas ng malaki. Hoy Chief Wei, pasensya na. Sagutin ko lang itong tawag. Anak, binugbog ang tatay mo. Bilisan mo. Ano? Pupunta na ako diyan. Chief Wei Mei, aasikasuhin lang ako. Hindi ko alam ang kalagayan ng pamilya ni Lin Chi ang kanyang mga magulang ay kayang magpalaki ng isang magaling na racer. Totoo. Kung may pagkakataon, dapat makilala ang mga magulang ni Chi. Huwag kang matigas ang ulo. Mabilis, yumuko ka at humingi ng tawad kay kuya para hindi mahiya ang lahat. Yumuko ka at humingi ng tawad. Binugbog mo ako nang walang dahilan. Sapat na ba ang pagyuko at paghingi ng tawad? Ngayon, kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad sa akin, hindi ka makakaalis. Bakit ako dapat lumuhod at humingi ng tawad? Anong kahihiyan ang kakaharapin ko? Lin Jianfeng. Ang buong katawan mo, ang matigas lang ay ang bibig mo. Lin Jianfeng, masyado ba kitang binigyan ng muka? Kung magiging Rookie King si Lin Chi, luluhod ako ngayon. At tatawagin kitang tatay. Pagdating ng anak ko, ipapaalam ko sa iyo kung ano ka. Sino yan? Hinampas mo ang tatay ko. Sinong may gana? Humarap sa paghampas sa tatay ko, hindi alam kung sino ako o hindi pa narinig ang pangkat ng Feiji para sa kapakanan ng pamilya. Lumuhod at humingi ng tawad ngayon, maaari kitang patawarin kung malaman ko magbabayad ka. Xiaokai, wala itong kinalaman sa amin. Hinampas niya ang tatay mo. Hindi ito ang aming problema. Narinig mo ba ako? Huwag dahil sa'yo, hilahin pababa ang pamilya. Para kay Chinkin, ngayon maaari kitang bigyan isang huling pagkakataon. Inumin mo ang bote na ito ngayon, lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Tawagin mo ang sarili mong talunan. Sabihin mong hindi ka karapat-dapat kay Chinkin. Maaari kitang patawarin. Hindi ako umiinom. Hindi ka iyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Dalhin mo siya. Dalhin mo siya. Xiaokai. Matapang ka ngayon. Pangalawang tito. Tatay, ano ang ginagawa mo? Bakit mo iniinis ang pangalawang tito ko? Alam mo kung hindi dahil sa pangalawang tito ko, hindi ako makakasali. Ang pangkat ng Feiji. Ano? Pangalawang tito, tapos na uminom ang tatay ko. Nalasing siya, huwag mo siyang seryosohin. Anak, kailan ka sumali sa Feiji team? Nakasama si Lin Jianfeng, isang maruming tagalinis ng kotse lang. Tumahimik ka. Alam mo ba, ipinalaga ni Brother Chi ang pangalawang tito mga koneksyon ng pamilya. Kaya nga sumali ako sa team. Mag-sorry ka sa pangalawang tito ko ngayon. Bunso, kasalanan ko lahat. Sige, tumayo ka na lumuhod sa harap ng lahat, sa harap ng anak, nakakahiya naman. Kasalanan ko lahat. Tingnan mo ang mga tao nating magkasama. Pagkakapatiran, huwag mong gambalain. Si Xiaokai, mahirap ang pinagdaanan ni Xiaokai. Sa wakas, nakahanap ng magandang trabaho, maging mawin. Maging mawin ka sana. Sige, tumayo ka. Pero, tama ka. Ako ang pumatay kay Chinkin. Kung noon pa, hindi ako sumali sa ilegal na karera. Hindi sana namatay si Chinkin. Abala ako. Mauna na ako. Pangalawang tito. Pangalawang tito. Pangalawang tito. Paumanhin. Ikaw pala. Bakit ka nandito?
Pagkikita-kita ng pamilya, kumuha ako ng ilang kastanyas. Gusto mo ba? Salamat. Chief Wei, pangalawang tito. Ano ito? Direktor Wei, kilala mo ba ang pangalawang tiyuhin ko? Pangalawang tiyuhin. Ikaw ang pangalawang tiyuhin ni Lin Kai. Ako. Paumanhin. Hello. Director Wei, may masamang nangyari, sumali si Lin Chi sa underground race at natalo sa kalaban. Ano, papunta na ako ngayon. Sumali rin si Xiao Qi sa underground race. Samahan kita. Umalis ka dyan. Kopya. Buisit. Hindi. Ayos ka lang ba? Xiao Qi. Nasugatan ka, tingnan ko. Okay lang ako. Akala ko maliit lang na karera ito pero hindi ko alam kung bakit sa galing ko sa pagmamaneho. Natalo pa rin ako. Pero kahit na si Xiao Qi ang Rookie King ngayong taon, hindi dapat sa maliit na lugar na ito matatalo. Baka may binigong setup kay Xiao Qi. Laging merong mas magagaling pa sa mundo. Ang pagkatalong ito ay hindi masamang bagay. Pero tinayaan ko. Lahat ng kotse ng team. Ano? Ikaw? Napaka-reckless mo. Paumanhin at iwaya. Nahiya ako sa'yo. Hindi na ako sasali sa underground race. Hindi. Kailangan mong magpatuloy sa karera. Ang karera bukas. Sasama ako sa iyo. Napakalapit ang dalawang kotse. Ang daloy ng hangin nakagambalas sa makina. Kung magpapatuloy ito, ma-overload ang makina. Tito, hindi mo maiintindihan. Ito ay karera. Kapag mabagal ka ng isang hakbang, malayo na ang agwat. Huwag kang magsalita kung hindi mo naiintindihan. Hindi, magkaka-aksidente ka. Para manalo, kailangan mong iwasan ang mainit na tambutsyo ng kotse sa unahan. Kung hindi, ikaw, sasabog ang makina mo. Tito, sino ka ba? Huwag kang mag-utos kung hindi mo naiintindihan. Isa lang akong tagalinis ng kotse. Anong alam ng isang tagalinis ng kotse? Paano nangyari ito? Sobrang init, sumabog ang makina. Nandyan na siya. Director Wei, paumanhin. Hindi ko dapat pinairal ang aking init ng ulo. Hindi ko dapat isinapanganib ang buong team. Ayos lang. Hindi mo kasalanan. Laging tinatarget ni Chinhui ang Flying Club. Kahit hindi ikaw, may iba pa ring maipapahamak. Ang karera ngayong araw, good luck. Oo, Kuya Chi, tutulungan ka namin lahat. Oo, Kuya Chi. Tutulungan ka namin lahat. Hindi ko inaasahan na si Weya pala ay ang may-ari ng flying team, ang boss ni Xiao Qi. Tigil na sa pagtulong, tigil na. Si Lin Chi ay aking talunang kalaban. Nandito ka pa. Nagsasatsat. Hindi ka ba nahihiya? Ang laban kahapon ay aksidente lang. Aksidente? Hari ng mga baguhan. Napansin kong medyo gwapo ka. Habang nandito ako, ikaw ay magpakailanmang yuyurakan sa ilalim ng aking paa. Huwag kang magmayabang.
Kung sino ang mananalo ngayon, ako talaga iyon. Ayos lang, huminahon ka. Nandito ako. Sasandalan mo ako. Sa sandalan? Ikaw, isang hamak na tagalinis ng kotse. Anong sandalan ang sinasabi mo? Alam mo ba kung saan ito? Ito ay isang karerahan, hindi iyong linisan ng kotse. Hindi. Nandito na siya. Sa pagkakataong ito, baka nga ibang-iba na ito. Ang karera ni Linchi sa round na ito bago pumasok sa kurba, dadaanin ng kotse sa unahan. Kung sino ang may pinakamaikling oras ang panalo. Ay naku. Ang epekto mo overtake sa stern na curba, ang punto ng kahinaan ni Xiaoqi. Teka, isang minuto lang. Manong dito ka maghuhugas ng kotse? Ikaw. Anak, ang anggulo ng pag-drift nakakaapekto sa pagkiling ng sasakyan, ang pag-overtake sa kurba ang punto ng kahinaan mo. Basta hindi mabubuhos ang tubig na ito, panalo ka. Hindi ganun kasimple ang pagdadrift. Makinig ka sa akin. Sige. Imposibleng magtagumpay ito, hayaan mong magbigay ng payo ang isang maruming tagahugas ng kotse. Basta hindi mabubuhos ang tubig, makakapanalo ka. Nanalo. Nanalo na. Hindi swerte lang siguro yon. Imposible. Ano naman kung nanalo ka? Gusto mo ba ng rematch? Gagamitin natin ang trunk para magbukas ng takip ng bote. Kung sino ang makakapagbukas ng mas marami, siya ang panalo. Isang round para magdesisyon. Sige. Imposible. Ang event na ito masyadong mahirap, baka hindi kayanin ni Linchi. Kung siya ang tatanungin, Ang galing size na bote, sete na bote. Masyadong mabilis si Xiaoqi ang kanyang second half, madaling mawalan ng control. 14 ao, the kinauho limitation. 14. Tama na. Xiaoqi ayos lang, magaling magmaneho. Sa pagkakataong ito talagang matatalo ako. Akala ko, gaano ka kagaling? Ito lang ang kaya mo. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kasanayan. Ikaw, panooring mabuti. Labing walo, 19, 20. 21. 22. 23. Mga talunan, malinaw kung sino ang mananalo o matatalo. Huwag mo na magdiwang. Ang pagmamalaki ay hindi panalo. Bakit pa ba makikipagkumpetensya itong lalaki? Hindi pa tapos ang laro. Hayaan mo siyang maglaro. Hayaan mo siyang maglaro. Ang inyong Feichi Club, wala nang natira. Isang tagalinis ng kotse. Kung gayon, tayo ay sobrang excited. Nagpapahiya sa sarili. Desidido na ang laro. Director Wei, isa lang siyang tagalinis ng kotse. Pakiusap? Sige. Minsan lang ito, hindi na mauulit. Anong ginagawa mo? Ikaw ay talagang nangahas. May nangahas na magpadala, may nangahas na maglaro. Ikaw, Feichi Club, nakatadhana na.
Imposible. 30. 31, 32. 4 na po, itong lalaki. Walang isang bote ang nahulog. Lahat ng takip ay bumukas. Ito, imposible. Ang galing mo abot na sa rurok ang matandang ito, paano madali na malampasan ka? Imposible. May ginawa ka sa kotse, binaboy mo. Talagang binaboy ang kotse. Gusto kong inspeksyonin ang kotse. Talunan ka, gusto mo pang inspeksyonin, aminin mo na hindi mo matanggap ang pagkatalo. Kung aaminin mo na hindi ka matatalo, irespeto kita bilang lalaki. Inspeksyonin nyo, inspeksyonin. Natatakot ako sa inyo. Ang batang ito ayaw talagang matuto. Inspeksyonin ang kotse ngayon, malinaw na pagbibigay lang sa'yo ng patalim. Tuwid ang aming dinaraanan. Dapat maging matapat. Natatakot ka sa inspeksyon nila. Ang pagkatalong ito, hayaan mo siyang lubusang matutunan para maalala niya, inspeksyonin nyo, inspeksyonin. Sige. Tingnan mo ito, ano to? Ano ito? Anong ginagawa mo, sinisira mo ang ebidensya? Ito, binago nito ang aerodynamics. Binago rin ang aerodynamics. Bakit hindi ka nalang lumipad sa langit? Matanda. Sinusubukan mo pa rin akong lokohin. Anong ginagawa mo? Bakit mo siya binubuli? Isa kang tagalinis ng kotse. Nangangahas kang magpanggap na eksperto. Ngayon, nahuli ka namin sa akto. Sinasabi ko sa'yo, walang kwenta ang pandaraya. Sabi ng boss namin, ang flying club nyo, kami ang bahala. Pinapataas nga nito ang stability, tama? Anong pinagtatawa mo? Pinagtatawanan ko kayong dalawang tanga ni hindi nyo makilala ang mga pyesa. Ito, pinapataas nga ang stability. Sayang, ang modelong ito sa kotse na ito hindi magkatugma. Kaya pala, yun pala, kung ano ang ama, siya rin ang anak. Sinusubukan nyo pang mag-imbento ng kwento. Sinira mo talaga. Totoo, hindi magkatugma ang mga modelo. Palalampasin ko na ito ngayon. Hindi ako bababa sa level nyo. Xiaoqi, tara na. Teka. Aalis ka na? Paano tayo nanalo sa kompetisyon? Sinisikapang iwasan ng bayarin? Hindi ako ganon. Napagkasunduan natin ito ng maaga. Best of 5. Kahit manalo ka ng 3 round at umalis, talo ka pa rin. Hindi pa ako nakarinig ng ganoong patakaran. Ang dalawang driver, the PSA, Nilagdan ni Lynchy ang kontrata. Nakasulat ng malinaw, walang pumilit sa kanya. Nang ako'y pumirma, wala pang kondisyong ito. Oh, kaya ito ay isang susog. Nakasaad sa kontrata, susog. Ginawa ng Party A, Party B, idinagdag pagkatapos ng kasunduan. Tama ba? sige. Ayon sa'yo. Best of 5. Ang pagkadon, wala nang dagdag na kondisyon, tama ba? Ito talagang wala nang iba. Kung gayon, magsalita ka. Ano ang paligsahan? Huwag magmadali. Oras, lugar at nilalaman ng paligsahan, ipapadala ko sa iyo ang mga detalye mamaya. Pare, ngayong pagkakataon, huwag mo akong biguin. Xiaoqi, umuwi ka na. Hindi, may ginagawa pa ako, mauna ka na. Kailangan kong pumunta sa racing team. Tara na. Ang batang ito, Bakit parang laging pakiramdam ko kay Xiaoqi, special ang relasyon nila? Oo nga pala, hindi ko pa alam kung paano kita tatawagin. tawagin mo na lang akong Lin Jianfeng. Eh kung ganon, tatawagin kitang Jianfeng. Kahit ano, okay lang. Ang galing nung ginawa mong paraan para magbukas ng bote gamit ang trunk. Nag-practice ka ba? Nag-practice, pero hindi pa ako nakakapagbukas ng ganun karami. Swerte lang ngayon, medyo swerte lang. Huwag kang mahiyain, halata naman. Yung mga galaw mo kanina, walang 20 hanggang 30 taong karanasan, hindi magagawa yon. Ay oo nga. Hindi pa kita naitanong, ikaw at si Xiaoqi. Mag-ingat kayo.
Okay ka lang ba? Salamat. Sige kung ganon. Tara na. Okay ka lang ba? Anong nangyari sa paa mo? Masakit. Masakit? Pasensya na. Tianfeng. Dahan-dahan lang. Masakit. Tiisin mo pa ng konti. Malapit na matapos. Dahan-dahan. Ako. Unang beses ko ito. Paano ka magiging marahan sa ganito? Siyempre, mas maganda pag mas matindi. Jianfeng. Hindi ko inaasahan ito. Magaling kang magmaneho, magaling ka rin palang magmasahe. Ilang taon na akong naguhugas ng kotse, may mga pagkakataong nasusugatan ako. Kaya natuto ako. Ang galing mo. Kapag nagtayo ka ng massage parlor, siguradong kukuha ako ng membership. Kung masakit ito, ikaw na lang ang maglagay. Salamat ha. Walang problema. Matanda ka na ni ayusin ang damit, hindi mo magawa. Saan ka pupunta sa ganitong oras? Saan ka galing ng ganito ka-late? Sa Team Garage, nag-usap kami ng mga kasama ko tungkol sa darating na karera. Xiaoqi, sasabihin ko sa'yo, si Chinhui, hindi siya madaling kalabanin, huwag kang magpabaya. Tatay, tagalinis ka lang ng kotse. Wala kang alam sa karera. Ikaw? Swertihan lang ang panalo ko ngayon. Tatay, manatili ka na lang dyan. Maglinis ka ng kotse. Xiaoqi, kailan ka ba magiging matino? Hindi mo ako matutulungan. Puro ka lang reklamo. Halika. Halika rito. Tingnan mo. Malapit na ang anibersaryo ng pagkamatay ng nanay mo. Kung hindi ko manalo sa karerang ito, paano ko haharapin si nanay? Ikaw, bumalik ka rito. Asawa, malalaki na ang mga anak. Hindi ko na siya mapipigilan. Hayaan mo siyang magkamali. Hindi naman masama yun. Huwag kang masyadong mag-alala. Tara na, inumin mo. Kuya Chi, huwag mong seryosohin ang grupo ni Chinhui. Ikaw ang pinakamagaling na driver sa team natin. Bakit tayo matatakot sa kanya? Tama. Eksakto. Harapin natin ang problema. Labanan natin ang hamon. Turugin natin sila. Tara, tagay. Master, ito ang lahat ng impormasyon tungkol kay Lin Jianfeng. Ang taong ito ay talagang kahanga-hanga. Pagbubukas ng takip ng bote gamit ang buntot ng kotse. Maraming driver ang aming kuponan sa karera. Kaya nila yan. Hindi mo talaga naiintindihan? Ang anggulo ng kanyang drift sa bawat pagkakataon. Pare-pareho lahat. Ito ang tumpak na control sa karera, isang sining. Bagaman ang aming koponan sa karera. Marami ring tao ang kayang gawin ito. Pero hindi naman kailangang ganito ka-perpekto. Kung gayon kami. Maaring siya ang Diyos ng karera na matagal nang nawawala. Pumunta, hanapin ang lahat ng kanyang mga video. Master. Sino ito? Pagbukas ng mataas na ilaw sa gabi. Master Gu. Master Gu, bakit ka nandito? Napanood ko ang iyong karera ngayong gabi. Binata, napakatalino mo.
Masyadong mabait si Master Gu. Ang mga resulta ay galing sa karera. Ang kampyonato ay galing sa pagbangga. Ayoko lang matalo. Naalala ko ang isang kaibigan sa iyo. Magkamukhang magkamukha. Mukha kang kaibigan na kilala ko. Magkamukha talaga. Yung kaibigan ng Car God Gu, malamang na napakahusay. Kung maaari kong maging karangalan na makilala ka. Bakit hindi mo sinasagot ang telepono? Hindi isang mahalagang tao. Si Brother Lin dito ay kamukha mo. Masyadong magkamukha. Pumunta ako dito ngayon. Dumating lang para makita ang Rookie King. Wala nang ibang negosyo, alis na muna ako. Inuman na kayo. Paalam, Car God Gu. Hoy. Paulit-ulit, bakit mo ako patuloy na tinatawagan? Alam mo ba, kakilala ko lang ang isang tao, isang napakahalagang tao. Bukas ay ang araw ng pagunita sa iyong ina. Ang late na, dapat ay umuwi ka na. Sinabi ko na sa iyo, hindi na ako babalik, maliban na lang kung manalo ako sa karerang ito. Alin ang mas mahalaga, ang karera o ang iyong ina? Siyempre, ang aking ina. Pero hindi ako makakabalik. Maliban na lang kung manalo ako sa karerang ito. Xiaoqi. 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 Hindi ba't sinabi ko sa'yo, huwag kang pupunta sa bahay ko nang walang dahilan? Paano kung makita tayo ng batang yun? Mas lalo lang tayong magkakaproblema. Narinig ko sa Black Race. May isang tao na hindi man lang makabukas ng bote. Alam ko na, ikaw pala yun. Special ang sitwasyon noon. Wala akong magawa. Pero ngayon ay anibersaryo ng pagkamatay ni Manugang. Pumunta ako para samahan ka, para dalawin si Manugang. Nakita ko to habang nag-aayos. Nakita ko. Kuya Lin. Ito ang registration photo ng Japanese team mula sa kanilang race entry. Sa tingin ko, may iba pang nangyari sa insidenteng yon. May tinatago. Ako na ang bahala. Dalawin muna natin ang puntod ni Manugang. Mahal, nandito ako para bisitahin ka. Manugang. Dinalaw ko si Xiaoqi kahapon. Malaki na. Guwapo. Para lang sa kapatid ko. Yung batang yon, hindi kasing sunod sa akin. Ikaw lang ang nakakaalam na mahilig sa kalinisan si Manugang. Yung batang yon nakalimutan pa ang anibersaryo ng sariling ina ngayon. Ayaw makinig, matigas ang ulo. Lote ng pamilya mo ito. Mag-usap tayo ng maayos. Pero huwag mong tatapakan ang puntod ng asawa ko. Kanino ka nagsasalita? Sayo. Huwag na, mas mabuting iwasan ang gulo. Sabihin mo ang gusto mo. Gagawin ko ang makakaya ko. Ikaw ang nagsabi niyan. Gusto kong ilipat mo ang puntod. Ito ang sementeryo. Nagbabayad kami ng management fee taon-taon. Sabi mo ilipat ang puntod? Dapat igalang ang patay. Ginagawa mo ito, hindi ka ba natatakot sa kaparusahan? Ako, hindi naniniwala sa impyerno at kaparusahan. Naniniwala ako sa siyensya. Asawa mo ito, di ba? Nasa lupa ko ang puntod ng asawa mo. Kung hindi mo ito ililipat, guguluhin ko ang labi niya. Mabuti ang pakikipag-iusap ko. Huwag kang magmalaki. Ano naman kung magmalaki ako? Huwag ilipat ang puntod. Magdala ka ng 50,000 yuan. Saka kita pa kakawala. Bumaba ka rito. Ang tapang mong harangan kami. Brother Lin, lumampas ka na. Mag-isip ka bago magsalita. Magbabayad ka ba o hindi? Sige, 50,000 ng 50,000. Ako ang magbabayad. Matalino ang desisyon mo. Pero wala akong pera ngayon. Kailangan kong umuwi para kunin. Edi gibahin ko itong puntod. Kapag kumpleto na ang pera mo, saka mo ito ipatayo ulit. Anong ginagawa mo? Saan galing itong magandang dilag? Gusto mong maging bayani?
Gusto mo siyang iligtas? Kung paglilingkuran mo kaming mga kapatid ng maayos, pakakawalan namin siya. Ibig sabihin, samahan mo kaming magkakapatid. Bakit ka nandito? Umalis ka. Hindi ako aalis. Gusto kong makipagsaya sa kanila. Saya? Umalis ka na ngayon. Okay ka lang? Okay lang ako. Gasgas lang. Ang mga ito talagang walang batas. Kalimutan mo na. Mga bata lang. Mga kasing edad ni Xiaoqi. Walang pakiramdam ng bigat. Kakalinis lang. Madumi na naman. Malalim ang pagmamahal. Tapat. Itong si Lin Jianfeng ay talagang mabuting tao. Jianfeng? Hindi pwedeng mabuhay sa alaala magpakailanman. Wala na ang hipag mo. Ang tagal na. Isipin mo naman ang sarili mo. Hello? Ano? Okay, papunta na ako. Pigilan mo siya. Anong nagre? Yung lalaking si Chin Hui, inusog ang karera. Pumunta na si Xiaoqi. Tara na. O tagalinis ng kotse, nandito ka na. Nasaan si Xiaoqi? Nakaakyat na sa bundok. Alam mo ba yung bundok? Tinatawag na kurbada ng kamatayan. Sabihin mo sa akin, ang anak mo makakababa kaya siya ng buhay? Narinig ko na ang track na ito. Kabuuan ay 18, halos 90 degree na matatalim na liko, tinatawag na ika-18 antas ng impyerno. Tapos, may isa pang 9 na parang gunting na tuloy-tuloy na liko. Itong hairpin turn pinakamadalas magka-aksidente. Delikado masyado ang kurbadang ito. Ang daming top racers na nabangga sa kurbadang ito. Boss. Naghirap kami para mapaaga ang karera ni Jinhui. Para lang tumingin? Yung Lin Jianfeng na yon? Baka ano ba ang alam mo? Walang tunay na dragon na nakikita. Paano tayo aakyat? Sabihin mo sa ating racer, itulak si Lin Chi sa bangin. Walang dapat mabuhay. Hoy. Pang world class na top racer, kami lang mga hapon ang karapat-dapat yung racing god nun man o ang rookie king ngayon. Gagawin ko kayong lahat umalis sa karera. Alam ko, may mga pagkukulang pa rin ang skills ni Xiaoqi. Kaya kailangan ko siyang hanapin. Pinanood ko yung karera ni Xiaoqi, wala na sila. Mga 20 minuto na. Paano mo aabutan yun? O may mga pagkukulang ang skills ni Xiaoqi pero champion pa rin siya. Dapat okay lang yun. Hindi naman ganon ka-reckless si Xiaoqi yung black race noon, yung highway race ngayon. Pakiramdam ko may kumo-control nito. Kinuhang Lin. Sinabi mo na haharapin ni Xiaoqi yung dinanas mo noon. Kaya aakyat ako sa bundok. May lakas ka ba ng loob na makipagkarera sa akin? Sa sarili kong kotse. Sa kotse mong talunan, mawawala lahat sa iyo. Paano kung lagyan kita ng airbag, huwag kang mahulog sa bangin at mabasag ang utak mo? Hindi gagana ang truck na ito. Teka, may dadalhin akong kotse. Ito, gagana ito. Oo nga pala, bigyan mo ako ng earpiece. Yung kapareho ng channel ni Xiaoqi. Mag-ingat ka. Tumingin ka. Master. Naayos na yung susunod na lane, yung tao natin tutulak ng kotse ni Lin Chi papunta sa bangin. 50 metrong pagkahulog. Ngayon talagang papatayin siya. Pero yung kotse ni Lin Jianfeng umuakyat din ng bundok. Tumingin kayong mabuti. Boost ako. Sa loob ng 1 kilometro puputong kotse niyang sira. Tumahimik ka, ang sama ng bibig mo. Talagang pipigilan siya ni Ginoong Lin. Isa pang kilometro pumasok sa susunod na liko. Sige. Todo na yan, bantayan mo ang temperatura ng makina. 200 kilometro bawat oras. Normal lang ang temperatura ng makina. Tumigil ang kotse bilang 2, pumasok sa kontaminadong lugar. Hindi nila alam ang darating anong mga kalokohan. Ikaw ang mag-ingat. Okay. Tumigil ang kotse bilang 2. Pumasok sa kontaminadong lugar. Kopya.
Daan ko to sinadya talaga nila akong harangan. May solusyon ba ngayon? Ganitong klaseng maduming laban, hindi rin ako sigurado. Hayaan mo na. Ako na ang bahala. Baguhan naglalaro ng isipan sa akin. Masyado pang wala sa karanasan. Boss, na aksidente ako. Sagipin mo ako. Sa bilis ko ngayon, 3 minuto para mahabol si Xiaoqi, pero sa harap ay ang ikatlong liko ng Underworld. Napakadelikado. Natatakot ako si Chinhui ay baka maglaro ng masama. Ang kotse at driver ko malapit ng palitan, tinatayang aalis sa loob ng 5 minuto. Dapat sunduin ka at si Xiaoqi. Okay, bantayan mo si Chinhui. Oo, sige. Xiaoqi, hindi matatag ang frame ng kotse mo. Huwag mong pilitin. Bakit ka sumunod? Huwag mo akong alalahanin, bangin sa kanan mo malalim, magbagal ka. Hindi pwede yan. Kapag nagbagal ako, matatalo ako. Tiwala ka sa akin. Magbagal ka hanggang dulo. Sa harap, kotse sa harap. Sundan mo ako. Gamitin mo ang kotse ko. Bawasan ang drag. Bilisan mo. Sige. Kotse 100 metro sa unahan. Naiintindihan. Matinding kurba sa unahan. 50 metrong bangin. Baka dito sila umatake. Mag-ingat ka. Oh. Sinisikap nilang harangan tayo ulit. Walang bagong kalokohan. Tay, humihina ang takbo ng kotse sa unahan. Bilisan mo. Overtakan mo. Sige. Baguhan, tulad mo, naglakas loob magmaneho ng illegal na taxi. Mamatay ka na. Dinan mo. Banggain mo. Tay. Gusto mong mabuhay? Kaya bilisan mo. Tuloy lang sa pag-usad. Huwag lilingon. Alright, tay. Humarap ka sa plano ko. Panoorin mo kung paano kita wasakin. Umalis ka sa harap ko. Tatay. Xiaoqi, pagkatapos nitong liko, panalo ka na. Tatay. Mabuti banggain mo, walang matitira. Sige, tingnan natin ang mga buto niya kung nadurog na. Hahaha. Tatay. 50 metro ang taas. Ang tatay ko. Tingnan mo ito. Alam kong hindi kakayanin ng matandang to. Ngayon nahulog na siya. Tisk-tisk 50 metro. Malamang sumabog na ang kotse. Perpekto. Tipid pa sa kremasyon. Ikaw. Xiaoqi, kumalma ka. Anong ginagawa mo dyan? Bumaba ka ng bundok at sumaklolo. Tatay. Ako ang may kasalanan nito. Hindi ako dapat nagpadalos-dalos. Hindi dapat sumali sa karera. Tatay. Ako ang pumatay sa iyo. Tatay. Si John Feng ang tatay ni Xiaoqi. Krematoryo. May connection din ako doon. Kung gusto mo ng magandang lugar para sa tatay mo, hanapin mo ako. Xiaoqi. Kumalma ka, Xiaoqi.
Baguhan ka lang. Ikaw ang pumatay sa tatay mo, ipapasa mo pa sa akin? Base sa alam ko sa tatay mo, hindi siya gagawa ng bagay ng walang katiyakan. Sinadya nila yon, walang kaalam-alam ang tatay ko. Kung may mangyari kay John Fang, kahit mawala pa ang buong club, papagbayarin kita. Kuya Hui, hindi ko inaasahan na yung pakana ay ganito ka-epektibo. Yung matanda nang makita ang litrato mo, bigla na lang nawalan ng kontrol. Yung mga tambay sa sementeryo, ikaw rin ang nag-ayos? Ang sama. Hoy, huwag kang magsalita ng ganyan kaayos. Ito ang tinatawag na digmaan. Iyon ang tatay ko. Up. Tatay, kinilabutan ako. Buti na lang ayos ka. Kung may nangyari sa'yo, ano ang gagawin ko? Tatay, hindi na kita tatawagin ulit. Tagalinis ng kotse. Bakit ka umiiyak? Ay, ayos lang ang tatay mo. Yung lalaki ka, huwag kang umiyak parang babae. Hindi ako nagulat na ikaw ito. 50 metrong pagkahulog. Kaunting dumi lang sa laylayan. Hahaha. Mga asar ka pa. Halos masira na ang suspension ko. Malinaw na nahulog ka sa bangin, 50 metrong pagkahulog. Halos 15 palapag ang taas, nakakagulat na hindi ka namatay. Tuturuan kita. 70 grado ay bangin. 89 may dalisdis. Ano? Basta maganda ang anggulo pababa. Sapat na anyong kapit ng gulong. Ang ganitong klaseng dalisdis madali lang. Imposible. Kayang gumamit ng kapit na ganito, tanging ang Diyos ng kotse. Diyos ng kotse, imposible ito. Ang malamat na racer, kilala bilang bangungot ng mga driver. Oo, ang Diyos ng kotse na mismo. Nagtago ng mahigit 10 taon. Ang matandang ito Diyos ng kotse, hindi pwede. Huwag kang magyabang ng ganyan. Maglakas loob kang gamitin ang pangalan ng Diyos ng kotse. Tatay, ikaw ba ay... Ngayon lang, yung video ng pagkahulog niya sa bangin, nakuha mo ba? Yung drone natin, sumunod sa buong pangyayari. Siya nga. Siya ang Diyos ng karera. Mga ganoong kasanayan. Sa Diyos ng karera ko lang nakita. Paano nangyari yon? Hindi ba't nahulog na siya sa bangin at namatay? Yung nahulog sa bangin at namatay nun, asawa niya yon. Pasensya na, boss. Noon, pagkamatay ng asawa niya, inanunsyo niya na hihinto na siya sa karera. Sino ang mag-aakala na babalik siya ngayon? Kahit bumalik man siya, ano pa ang magagawa niya? Pinapatay ko na siya minsan. Mapapatay ko siya sa pangalawang pagkakataon. Tara na! Narinig kong na-aksidente ka, kaya dinala ko agad ang rescue team. Pero ikaw naman, wala man ng galos. Okay ka na ba ngayon? Okay lang ako. May mga tao pa ring nagmamalaki at gustong makipagkarera sa'yo. Ano naman kung ikaw ang Diyos ng karera? Anong silbi noon? Hindi ipinagmamalaki ng isang bayani ang nakaraan. Sa ngayon, isa ka lang, tagalinis ng kotse. Ang pagpayag kong makipagkarera sa'yo ay pabor na sa'yo. Ay nako, hindi ko napansin kanina. Hindi ba't si Gu Cheng ang kasalukuyang Diyos ng karera? Bakit siya kasama ni Lin Jianfeng? Posible kaya na si Lin Jianfeng nga ang Diyos ng karera? Imposible, talagang imposible. Paano magiging tagalinis ng kotse ang isang alamat ng karera? Eksakto. Hindi ako alamat ng karera, isa lang akong tagalinis ng kotse, pero kayo, hindi nyo kayang talunin ng isang tagalinis ng kotse. Anong klaseng professional na racers kayo? Mas mabuting umuwi na lang kayo at mag-alaga ng bata. Oo nga pala. Sa susunod na makita nyo ang anak ko, lumayo kayo. Kung muling mang-api sa kanya, hindi na kayo magiging swerte. Hoy sir, mali kami kanina, turuan mo naman kami. Oo, hindi na namin guguluhin si Linchi pakiusap. Pwede bang turuan mo kami? Huwag mong isipin na racing god ka dahil swerte ka lang. Hindi ko tinatanggap ang karerang ito. Kakalabanin ko si Linchi. Ikaw ang sumingit. Ano ba yan?
Ano ba ang gusto mo? Daring ka bang tumaya ng mas malaki? Itataya ko ang buhay ko. Daring ka ba? Sa tingin ko, hindi na kailangan yan. Kung matatalo ako, ang aking racing team ang yaman ko. Lahat ay mapupunta sa'yo. Kung ikaw ang matatalo, gusto kong mamatay ka. Ikaw, pera lang ang mawawala sa'yo kung matalo ka. Kung ang tatay ko ang matalo, buhay niya ang gusto mo. Kahit noong Opium War, hindi sila nangahas na magmungkahi ng ganyang hindi patas na kondisyon. Kung matatalo ako, magmamaneho ako ng kotse ko papunta sa bangin na may 50 metrong lalim at babagsak. Bakit ka nakikipag-away sa akin isang tagalinis ng kotse? Talagang sa tingin ko, hindi na kailangan yan. Natatakot ka ba? Takot ka kung hindi ka daring aminin mo na lang, swerte ka lang kanina. Jianfeng, huwag mo siyang pansinin, nababaliw na siya. Baliw na siya. Kung hindi natin ito lulutasin ng tuluyan sa kanya, sino ang nakakaalam kung anong klaseng kakilakilabot na bagay ang gawin? Pagdating ng panahon, wala na tayong kapayapaan. Sige. Paano mo ba gustong maglaban? Alam ko, hindi ka matatalo ng mga ordinaryong karerista, kaya nagdala ako ng tulong. Siya ang saradong estudyante ng dating racing god. Kung matatalo mo siya, tutuparin ko ang pangako ko. Ang saradong estudyante ng dating racing god, hindi ba si Chen Qing yon ang naghari sa World Rally Championship? O tinalo niya ang kalaban ng buong 3 minuto. Kuya Lin, anong saradong estudyante meron ka? Hindi ko to narinig dati. Huwag mo sabihing hindi mo na alala. Ni hindi ko nga alam na may saradong estudyante ako. Narinig ko nga, may isang karerista na sumisikat ngayon, karerista si Chen Qing. Nahayagang nagsasabing siya ang saradong estudyante ng dating racing god. Pero kamakailan, nahuli siya sa paghahabol ng babae. Kaya naghanap ka ng isang manloloko. Tigilan na ang daldal. Di ba ka ba makikipagkarera o hindi? E di ilabas mo siya. Tingnan natin ang kaya niya. Yo. Kung anak ko siya, babaliin ko ang mga binti niya. Dakilang racing god, Chen. Halika, halika. Kaya ikaw pala ang tagalinis ng kotse. Diretsuhin na kita. Kung hindi nagbayad sa akin ng malaki si Chin Hui, ang tulad mo, hindi ka dapat maglinis ng sapatos ko. Siya nga pala. Sabihin mo na nga malagat. Basura lang talaga ako. Hindi na dapat ako sumali sa competition. Ano pa? Salamat sa aral, Ginong Chen. Hindi na ako muling makikipagkompetensya. Umalis ka na. Hoy, Diyos ng karera? Ako si Chen Qing mula sa amateur group. Fan mo ako. Diyos ng karera. Napanood ko ang bawat karera mo. Gusto ko lang na maging isang Diyos ng karera tulad mo, na maging isang master. Ikaw maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon na maging estudyante mo? Matuto kang maging disenteng tao muna. Ang karera ay propesyon kung saan tumatapak ka sa pintuan ng impyerno at hawak mo ang talaan ng buhay at kamatayan. Sa iyong masamang ugali, hahanapin ka ng hari ng impyerno sa bandang huli. Hindi ako ikaw. Noon nabubuli siya ng mga racer, ngayon na nanloloko at nagyayabang na siya. Ang ugali nitong si Chen Qing ay talagang napakasama. Tama nga ang hinala ko noon sa kanya. Sige, tara magkaryera tayo. Ang nakarang pustahan ay kay Chin Hui lang yon. Ko, taasan natin ang pusta. Sabihin mo. Kung matatalo ka, gusto kong iwan mo ang isang braso at binti. Hindi pwede. Anong problema? Takot. Sige. Pero, paano kung ikaw ang matalo? Paano ako matatalo? Kung matatalo ka, bubulagin mo ang sarili mo. Sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakapagmaneho. Talunan. Sa diksyonaryo ni Chen Qing, hindi umiira lang salitang talunan. Kung maglalaro tayo, paglaro tayo ng toad. Tingnan mo doon. Nakikita mo ba ang talampas? Ang lalim niyan ay 2 hanggang 300 metro.
Kahit na ang maalamat na Diyos ng karera ang dumating, kung mahulog ka, walang-wala talagang chance ang mabuhay. Kung gayon, ano ang gusto mong paglabanan? Paglalabanan natin ang oras ng pagpreno. Pareho tayong dumiretso sa talampas. Ang unang Pom Reno ang siyang talunan. Baliw. Mga baliw ang mga taong ito. Huwag na tayong makipagkumpetensya sa kanya. Tay, malapit ng dumilim, masyadong mapanganib. At darating na ang malakas na bagyo. Ang mga kondisyong ito ay parang paglalaro sa buhay mo. Hinahamon siya ni Chen Qing sa isang pagsubok ng control sa oras. Narinig ko isang taon na ang nakalipas nakipagkarera si Chen Qing. At ang taong yon ay napunta sa paralisado mula leeg pababa. Anong problema? Takot mamatay. Kung natatakot ka, ngayon din lumuhod, magmano, at aminin ang pagkatalo. When we non sa raso at tetis nonos ito at baka isipin kong palayain ka. O baka dapat umuwi ka na lang at mag-alaga ng kabayo. Laging nagsasabi ng palayain ito, palayain iyon. Kung sino ang huling pamoreno, di ba? Sige, Hindi ba menos parorot mong pag-isipan ito? Kaming dalawa ay dumiretso sa talampas. Isusulat ito sa isang kontratang buhay o kamatayan. Kung may mangyari man sa daang ito, huwag kang magsisi. sa aking diksyonaryo, walang bagay na pagsisisi. Kanina lang ay malinaw at maaraw. Paano biglang naging malakas na bagyo? Ang lakas ng ulan, talagang tinutulungan ako ng langit. Sabihin ko sa iyo, sa ganitong ulan, ang walang kwentang karirang ito ay naging kawili-wili na. Aayusin ko ang kotse para sa'yo. Ang sistema ng preno sa loob ay nabago na. Kahit ang mga gulong ay espesyal para sa ulan at niebe. Ang paggamit ng kotse ko ay mas ligtas kahit papaano. Ayos lang. Ito ang gagamitin kong kotse. Bukod pa riyan, umuulan lang sa umpisa. Kapag nakarating na tayo sa tuktok, ang pagpapalit sa gulong para sa ulan ay magpapabagal sa akin. Tatay, huwag kang magpakamatigas. Ang kotse mong ito ay wala man lang ABS system. Makakapit agad ang mga preno. Masyadong mapanganib. Ang kotse na ito ay kasama ko na halos 10 taon. Magkasundo talaga kami. Ligtas ang pakiramdam ko sa pagmamaneho nito. Ang Porsche nito ay inangkat mula sa Japan. Ang sistema nito para sa ulan ay automatikong nakakapaghusga sa lakas ng ulan at nagbibigay ng angkop na sistema ng kapangyarihan. Sabihin ko sa iyo, ang lumang kotse mong iyon malamang hindi maayos ang paggalaw ng mga wiper nito. Ang kanyang kotse ay kasalukuyang ang pinaka-advanced sa buong mundo. Mabuti ang mata mo. Gumastos ako ng malaking halaga sa pag-angkat ng kotse na ito mula sa Japan. Matanda, hindi pa huli ang lahat para sumuko ka ngayon. Ang magkulong sa bumper sa ulan sa tuyong daan ay mas masahol pa kaysa sa regular na gulong sa tuyong kalsada. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sa ganitong lakas ng ulan, saan may tuyong lupa? Sige, warausin tayo at tingnan. Tara na. Tatay, maghihintay ako sa pagbalik mo. Nasaan ang drone? Paliparin mo. Gusto kong makita ang live broadcast. Sige. Tingnan mo yan. Tingnan mo lang. Ito ay isang professional na driver. Mas magaling siya kaysa sa tatay mo. Nang ilang ulit. Malinaw na ba ngayon? Ang tatay mong tagalinis ng kotse ay maaari lamang sumunod sa likuran ng buntot ni Chen Qing. Kahit ang kanyang pamamaraan sa pagliko ay kinopya mula sa atin, mula sa dakilang racing god na si Chen. Ang pagliko niya ay napakatatag. Talagang magaling ang kanyang kakayahan. Ang ganitong estilo ng pagliko ay talagang may anino ni Brother Lin. Itong si Chen Qing, ilan beses kaya pinanood niya ang mga tape. Para matutuhan ito ng ganito at halos tama na? Racing God Gu, huwag mong subukang takpan ng isang tagalinis ng kotse. Si Chen Qing ay ang kasalukuyang World Rally Champion. Paano niya posibleng pag-aralan ang pamamaraan ng isang tagalinis ng kotse? Ano? Talagang walang ulan sa bundok? Mga kabataan, kulang pa sa karanasan. Hindi pwede. Kailangan kong ipakita sa kanya kung ano ang hitsura ng tunay na kakayahan. Paano kaya nangyari yon? Bumubuhos ang ulan sa paanan ng bundok.
pero wala man lang patak sa tuktok. Si Lin Jianfeng, yung tagalinis ng kotse, tama ang hula niya. Ito ang tunay na mountain rally. Hindi mahuhulaan ang panahon. Huwag kang magtiwala sa ilusyon sa harap ng iyong mga mata. Kung alam ko lang noon, hindi ko hahayaang si Chenching magpalit ng goma para sa ulan. Malayo na ang hinabol ni Jianfeng sa basa ng kalsada pero mabilis niyang naabutan. Anong teknolohiya? Anong kalokohang teknolohiya yan? Sa harap ng isang mahusay na driver, karanasan ang pinakamahalagang asset para manalo. Jinhui, matatalo ka. Tagalinis ng kotse. Ikaw ang may gusto niyan. Ginagamit niya yung aksidente noon. Ako rin ay napilitang bumangga dahil sa isang cornering technique katulad nito. Ang alagad ng racing god, talagang alagad ng racing god. Matatag ang isip, mahusay ang kasanayan. Kahit na overtakan lang siya, ayaw lang niyang makipag-away sa tagalinis ng kotse na yon. Ang kasanayan ni Jianfeng hindi matatangging mahusay. Pero pabago-bago ang panahon sa bundok at hindi malinaw ang tubig sa kalsada. Ang pagmamaneho ng ganito, talagang delikado. Hindi. Habang mas ganyan ang pagmamaneho niya, lalo siyang ligtas. Mataas ang wind resistance ng kotse niya. Halos walang acceleration mula 0 hanggang 100 km/h. Pero magaling ito sa braking system na napaka-responsive. Naiintindihan ko ang dahilan, pero pinanganib ng tatay ko ang buhay niya. Ang bilis ni Chenching ay sobrang taas. Halos bumibigay na ang kotse ng tatay ko. Tatay, hindi na kaya, hindi yan ang ikaw. Diyos ko, imposible. Yung sirang sasakyang iyon. Paano ito naka-overtake sa professional kong race car? Babala, masyadong mataas ang temperatura ng coolant. Babala, masyadong mataas ang temperatura ng makina. Tumahimik ka, tumahimik ka. Kung sino ang huling magpreno ang panalo, hindi kung sino ang mas mabilis. Ganitong klaseng dahilan para magpasikat tanging isang taong kasing walang hiya mo ang makakaisip. Sino ang tinatawag mong walang hiya? Yung sumagot, yun siguro. Tama na. Manood kung gusto mo o umalis kung ayaw mo. Ano, hindi ba ito ang original na move, turbo drift cornering? Mukhang yun nga ang ilong ang unang pumasok gamit ang exhaust pipes vacuum system sa pagpasok. Tapos tatapusin ng tail flick para lumabas sa kurbada ng may pinakamalakas na power. Paano posibleng alam ng tatay ko ang dating racing legends turbo drift cornering? Hindi ito makatuwiran. Ang tagal na niyang hindi nakakapagkarera. Pero buo pa rin ang galing niya. Etso ang dating racing legends sekretong technique na hindi nila nasabi. Maraming tao ang nanood ng kanyang race footage pero hindi ito matutunan. Medyo nanginginig ang manibela. Huwag naman sanang... Nasira ito. Nawala ang preno. Diyos ng karera, Diyos ng karera, Diyos ng karera, Diyos ng karera, Diyos ng karera. Carrera ay isang pagtugis na karapat-dapat paglaanan ng buong buhay mo. Hindi ako Diyos ng karera. Medyo mabilis lang ako ng kaunti kaysa sa mga veterano. Sa malapit na hinaharap, may ibang mas mabilis sa akin. Sumusunod lang tayo sa mga yapak ng mga nauna sa atin. $300 metro na lang hanggang sa bangin. 200 metro kung hindi ka magpepreno ngayon, huli na ang lahat. Sa isang liko ng kalsada sa bundok, ang pinakamatinding distansya ng pagpepreno ay kayang kontrolin sa loob ng 80 metro. 100 metro. Tatay Preno, bilisan mo. Xiaoqi, huwag kang mag-alala muna. Sumakay ka sa kotse ko, isasakay kita paakyat ng bundok. Tara na. Tara, tingnan natin kung ano talaga ang nangyayari.
Tatay, okay ka lang? Aaminin mo ba ang pagkatalo mo o hindi? Nakakainis na nga na duwag ka, hinahadlangan mo pa ang dakilang racing god na si Chen. Sa round na ito, kahit anong mangyari, ikaw ang talo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Malinaw na kotse ni Chen Ching ang bumangga sa kotse ng tatay ko. Tumahimik ka. Tatay mo ang nagmamalaki at ikaw makapagsasalita ka sa akin? Alam ko na. Ang dakilang racing god na si Chen, hindi ako bibiguin. Akala ko may kaya siya. Pero talo pala. Sa ganyang kasanayan, magpapanggap pa siyang racing god. Dapat tingnan niya ng maigi ang sarili niya. Tagalinis lang ng kotse. Mula ngayon, hindi ka na makakapaglinis ng kotse, di ba? Hoy, gusto mo bang mawalan ng braso at binti? Paano kung kunin ko ang braso at binti mo sa iisang tagiliran? Paano ka na maglilinis ng kotse? Ganito? Hindi ako natalo. Mas mabuting tingnan mo ang kotse ni Chen Ching. Baka may sorpresa na naghihintay. Tigilan mo yan, pusta ay pusta. Braso lang at binti. Sige, kunin mo sa akin. Tatay! Sa pinakamasama, hindi na lang tayo magmamaneho. Umabot na sa puntong ito at ayaw mo pa rin sabihin ang totoo? Malamang natunaw na ang mga brake disc mo. Ang mamgagulong panggiulan sa kalsada sa bundok ay hindi talaga stable. Para masiguro ang control mo sa pagliko, eto yung stability mapagpapreno. Kailangan mong mag-apply ng mas malakas na preno. Kung talagang malakas na buhos ng ulan, baka talaga hindi kita natalo. Ikaw, paano mo... Paano ko nalaman? Kung hindi ako umagang nagpreno at humarang sa daan mo, matagal ka nang nahulog sa bangin. Imposible. Sino ka ba talaga? Akala ko yung turbo drift mo sa kanto kanina ay sapat na para malaman mo kung sino ako. Ikaw di... Tama. Ako ang Diyos ng karera na hinahanap mo. Lin Jianfeng. Ginamit mo ay ng pangalan ko para manloko ng mga tao kung saan-saan. Narito ako para turuan ka ng leksyon. Ikaw ang Diyos ng karera? Ikaw, isang tagalinis ng kotse, ang magpapanggap na Diyos ng karera? 10 taon na ang nakalipas sa Dock Bay, hinamon mo ang isang kotse. Ang kotseng iyon ay tumaob. Ang babae sa passenger seat ay namatay. Naalala mo pa ba? 10 taon na ang nakalipas. Sa Dock Bay, may ninakaw na sasakyan. Di nagtagal, nabaliktad ang sasakyang iyon. Namatay ang babae sa upuang pangpasahero. Naalala mo ba? Ano? Ikaw. Ang pumatay sa nanay ko. Hindi ako. Inutusan lang din ako para gawin yon. Noon may nagbigay sa akin ng pera para mapilitan akong gawin ito. Ang taong umutos sa iyo. Sino ba talaga siya? Hindi ko alam. Alam ko lang, ang kanyang point ay hindi parang taga-timog at hindi rin parang taga-hilaga. Hapon. Punto ng hapon yon. Wala pa sa simula ng karera. Tinutiktikan mo na kami. Hanggang sa ngayon. Dapat magpakita na kayo ngayon. Talaga namang karapat dapat tawaging racing god pambihira talaga ang talas ng iyong pangunawa. 10 taon na ang nakalipas. Ikaw ang umutos noon, hindi ba? Magkaibigan ang ating mga bansa. Paano namin magagawa ang ganoong bagay? Hindi tayo pwedeng maging magkaibigan. Ginoong Lin, medyo wala kang utang na loob sa ginawa namin. Simula pa nun, masinsinan naming minamanmanan ang bawat galaw mo. Kung may nangyaring panganib, agad kaming magpapadala ng rescue team. Pinahahalagahan ng aming bansa ang talento. Kung sasali ka sa aming racing team, huwag mo nang isipin yan. Anak, umalis na tayo. Koike, malaki ka na ngayon.
Tungkol sa nangyari noon, dapat yun sabihin sa iyo. Noon sumali ako sa isang illegal na karera para lang kumita ng kaunting dagdag na pera para sa pamilya. Nag-aalala ang nanay mo sa akin at ipinilit niyang maging co-driver ko. Pero pagdating sa huling bahagi ng karera, may aksidenteng nangyari. Kamakailan ko lang nalaman na yung karera noon ay isang setup. Ibig mong sabihin ang pagkamatay ng nanay ko ay may ibang dahilan. Hindi ko kailangan ang paghihingi mo ng tawad. Matagal mo nang iniimbestigahan ng Racing God, bakit hindi mo napansin? Ang pagbabago ng mukha niya, talagang malaki ang pinagbago. Ang gusto ng mga lalaki ay wala nang iba kundi kapangyarihan, pera at mas maraming pera. Kunin mo ang kapangyarihan at pera at ikaw mismo at makipag-usap kang mabuti sa kanya. Oh. Racing Godlin, sa pagkakataong ito, dala ko ang aking katapatan. Ang katapatan ng Japan ninyo ay hindi ko kayang tanggapin. Huwag mong ilayo ang sarili sa mga tao. Marahil ang alok sa pagkakataong ito ay isang bagay na hindi mo matatanggihan. Ang tanging bagay na hindi ko matatanggihan ay ang buhay muli ang aking asawa. Pumapayag ka ba dyan? Babae lang naman yan, di ba? Sa mundong ito, ang mga babae ay sagana pa rin. Ang isang lalaking tulad mo sa aming dakilang Japan, anong klaseng babae ang gusto mo na wala ka? Basta't tanggapin mo ang aming mabuting kalooban, ako ay handang maglingkod sa iyo anumang oras. Basta't tanggapin mo ang aming mabuting kalooban, nandito lang ako para sa iyo anumang oras. Sa tingin ko, mali ang napuntahan mo. Wala akong respeto sa Japan. Lalo na sa mga babaeng Hapon. Ang mga babae sa bansa ninyo ay maayos din naman. Dagdag pa rito, ibibigay namin sa'yo 30% ng shares at 200 million sa cash. Basta sabihin mo lang at lahat ng ito ay sa'yo na. Paano kung tumanggi ako? Gagawin mo ba tulad ng nung 10 taon na ang nakalipas mag-ensayo ng isa pang aksidente sa sasakyan at gawin akong mawala rin? Jalen, pinapayuhan kitang huwag tumanggi sa isang tagay para lang uminom ng parusa. Sa inyong Dragon Country may isang lumang kasabihan. Tumahimik ka na nga. Hindi mo nga malinaw na masalita ang Mandarin. Nagbabanggit ka pa ng mga sinaunang kasabihan. Mungkahi ko, pumunta ka sa ospital para sa mga halamang gamot para ituwid ang dila mo. Jianfeng, halika, bilisan mo, tingnan mo kung sino ang nandito. Ikaw ay... Tito, dyan ako ito. Ningan, ikaw si Ningan. Ngayon pakitawag na lang akong T1 Zhao. Ningan, ikaw si Ningan eh. Ngayon, T1 Zhao na ang tawag mo sa akin. Ha. T1 Zhao talaga. Hoy, naalala ko noon, magkapit bahay kayo ng asawa ko noon. Nung kinasal kami, ganito ka lang kaliit. Ngayon, dalaga ka na. Ay nako, ang bilis ng panahon. Oo, ilang taon na rin ang nakalipas. Hindi tulad ko, yung palagi mong nakikita, nakakasawa na. So gusto mo pala ng mga unan na manipis? Hindi ko type. Nako naman, wala ka bang modo? Hindi mo ba alam na nasa syudad tayo? Hindi pwedeng mag-high beam dito. Yung dalawang headlight mo, hindi lang nakakasilaw, kumakalog pa. Hahaha, kapag may time ka, dapat mong ipaayos sa pabrika. Hoy, huwag kang ganyan ka-agresibo. Hindi maganda ang teknolohiya ng Hapon. Mas maganda ang teknolohiya namin. Kung gusto mong ipaayos sa pabrika, sa akin ka pumunta. Gagawin kong E-cup yung D-cup mo. Pagbalik mo sa Japan, direkta ka nang pwedeng gumawa ng bold. Yung klase. Na 2 tao. Ikaw. Ate, hindi mo lang alam. Yung mga bold nila, hindi lang 2 tao, maraming tao rin. Ang mga babae sa bansa ninyo ay hindi naman mahinhin.
Ang mga babae mula sa bansa mo ay hindi talaga mahinhinham. Nako. Tingnan mo ito. Tingnan mo nga nabibigatan ka pa rin sa pagbitaw. Anong pag-aatubili ang sinasabi mo? Natatakot lang ako. Hoy, kayong dalawa, tingnan ninyo ang mga babaeng Hapones na ito. Ay napakalalakas ng dating. Nako, Tito Gian, huwag kang puro kay Ate Wea, pinapabayaan mo na ako. Hoy, ang tagal-tagal na. Namiss mo ba ako? Nako, paano kita hindi mamimiss? Naalala ko, dati kang parang isang maliit na unggoy, laging nakakagawa ng gulo, at ako lagi ang nagsasalo para sa'yo. Ngayon na ang tagal na ang nakalipas, hindi na kita masasalo. Medyo hindi nga ako sanay. Ay nako, medyo hindi sanay ha. Ay nako, sabi nga nila, 3 babae, isang drama, pero kayong dalawa pa lang, ginulo na ang buong mundo. Sige, makiramdam kayo sa bahay. Ituring ninyo itong sarili ninyong bahay. Hindi ba sarili kong bahay ito? Nung bata pa ako, madalas ako sa bahay ni Tito Gian. Hoy, tama, nakalimutan ko kayong tanungin, paano kayo napunta sa iisang lugar? Ay, nakalimutan ko ang pinaka-importante. Ningan sinadyang gumastos ako ng malaki para kunin siya mula sa isa pang racing team. Nag-racing ka na rin ngayon? Ay, sinabi ko na sa'yo, pakitawag na lang ako na T1 Zhao sa ngayon. Ako ay nasa ibang team. Nakikipagkarera ako sa pinakamataas na Tier World Rally Championship. Ako pangalawa ang ranking ko. Sige. Para sa World Rally Championship na ito, gusto kong magtulungan kayo ni Ning An Dobleng siguro. Para sa World Rally Championship na ito, gusto kong magtulungan kayo ni Ning An bilang dobleng seguridad. Nako, Tito Gian. Ang tagal-tagal na pala. Ito talaga ang unang beses na makakalaban ako ng wala ang team. Sigurado ka bang hindi ka sasama sa akin? Ilang taon na ako hindi nakakapagkarera. Kalawang na ang mga kasanayan ko, lalo na sa isang World Rally event na ganito. Lalo akong hindi bagay. Nakita ko nang magmaneho ka. Huwag mong sabihing kalawang na ang skills mo. Ang iyong fishmouth drift na cornering technique hanggang ngayon wala pa ring nakakapantay. Tama siya, Tito Gian. Sa puso ko, ikaw pa rin ang Diyos ng karera. Sa World Rally Championship na ito, kasali rin ang Japan. Isipin mo na lang na ito'y paghahanap sa katotohanan sa pagkamatay ng asawa mo noon. Jianfeng, sumama ka na. Sige na. Magmano ka. Ang cute-cute mo talaga. Kung ako ang nasa kalagayan mo, talagang magsepuku ako para magbayad sala. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Si Lin Jianfeng ay hindi natitinag sa anumang paraan. Hindi lang niya tinanggihan ang aking mga pakiusap. Nakipagtulungan pa siya sa 2 babaeng sino para ako'y hiyain. Mukhang ang Lin Jianfeng Taet o nito ay hindi na magiging kapaki-pakinabang sa atin. Kung hindi natin siya makukuha, sirain ko na lang siya. Kung hindi, sa World Rally Championship na ito, kapag siya ang nanalo, isang kahihiyan iyon para sa buong bansang Japan. Ano ang dapat natin gawin? Para lubusang sirain ng isang tao, dapat mong puntiryahin ang kanilang pinakamahinang punto mula sa loob. Ang championship car mula sa kanyang aksidente noon, nasa atin pa ba iyon? Oh. Maligayang pagdating sa Dudu Live mga kaibigan para sa live broadcast natin ng World Rally Championship dito sa race site. Kaya ngayon, ang venue na narito tayo ay ang Duck Bend Rally Circuit natin. Pinagsasama nito ang bundok, kapatagan at mga sand dunes sa iisang lugar na may palaging nagbabagong kondisyon at bigla ang pagbabago. Lahat ng itong hindi inaasahang mga bagay ay naging bangungot na para sa inyong lahat na rally drivers. Bakit ito ang napiling venue? Narinig ko yung venue draw ngayon ay pinili ng Japanese representative. Baka sila ang may kinalaman sa likod nito. Hindi ako makakapagmaneho sa track na ito. 10 taon na ang nakalipas. 10 taon na ang nakalipas. Alam ko ang lahat tungkol dito. Tay, lumabas na ang resulta ng draw.
Kotse numero 2 ang iyong Draby. Tay, anong nangyari? 10 taon na ang nakalipas. Dito mismo sa Dock Bend Rally, namatay ang iyong ina sa harap mismo ng mga mata ko. Tay, alam kong nasasaktan ka. Pero kailangan nating tumingin sa hinaharap. Hindi ako makakapagmaneho sa circuit na ito. Hindi pa nagsisimula ang karera, nasira na ang kumpiyansa ko. Or kaya, wag na nating pilitin si Uncle Jianfeng. Kasama pa rin ako sa convoy na ito. Hindi nila ako kayang talunin. Huwag nating pilitin ng sobra si Tito Jianfeng. Hey, kasali pa rin ako sa racing team na ito. Yung mga Japanese drivers. Hindi nila ako kayang talunin sa bilis. Tatay, palaging sinasabi sa akin ni nanay simula nung bata pa ako, magaling ka sa karera. At dahil mismo doon, pinili niyang pakasalan ka. Sa tingin ko, kung buhay pa ang nanay ko, tiyak na gusto niyang makita ikaw sa racetrack. Oo, Tito Jianfeng. Sa tingin ko rin, ikaw ay sobrang cool sa track. Kaya nga ako nagsimula magkarera sa rallies. Hindi ka dapat sumuko. Huwag kang mag-alala, hindi ako aatras sa karera. Buwisit. Itong si Lin Jianfeng parang isang matigas na ipis. Ayaw tumigil. Pakiusap, huwag kang magalit. May susunod na phase pa tayo ng plano. Si Lin Jianfeng, parang ipis ayaw talagang mamatay kahit anong gawin. Huwag kang magalit. May susunod na hakbang pa tayo sa plano. Tapos na ang inspection ng sasakyan. Tingnan natin ang mga matapat na kasama ng mga racer. Una na rito, ang Commander Demonyo ni Shaolin Haidao. Ang Phoenix na nagliliyab ni Suzuki Hyde. Ang Multong Anghel ni Zhao Ning'an. Ang pinaka-inaasahan, ang Diyos ng karera natin, ang kotse ni Lin Jianfeng. Wow, ang kotse pala ni Lin Jianfeng natin ang signature car, ang kotse ng kampeyon, at ang kotse ng aksidente. 10 taon na ang nakalipas, ito mismo ang kanyang dinadrive para sumali sa Dock Bend Rally. Sa karera na iyon, na siya ay biglang nabangga, nawala ang minamahal, at muntik na matapos ang kanyang karera. Anong nangyayari sa kotse na to? Anong nangyayari sa kotse na to? Hindi. Hindi ito ang kotse na isinumate ko para sa inspection. May tao ba dyan? May tao ba dyan? Anong problema ng kotse na to? Anong problema ng kotse na to? Hindi ba't tumawag ka kagabi na gusto mong magpalit ng kotse sa huling sandali? Kailan ako nagtawag sa'yo? Naintindihan ko na. May nagpalit nito. Ang mga Hapones lang ang may kakayahang gumawa ng ganitong kalokohan. Ito lang ang nakakagulo sa loob ko. Ginoong Lin. Kumusta, Ginoong Lin? Nagustuhan mo ba ang regalong ipinadala ko? Pero alam mo, ang lakas talaga ng loob mo. Tingnan mo itong dating kaibigan. Talagang ibinabalik nito ang mga di malilimutang alaala. Hahaha, sayang. Sa karera, hindi ka mananalo sa pagbabalik tanaw. Tama ka. Kumpara sa pagnanakaw at panlilin lang, mas wala kang panalo. Siya nga pala, yung munting regalong iniwan mo sa kotse ko noon, nasiyahan ka bang panoorin niyon? Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Pero medyo curious ako kung anong ekspresyon ang ipapakita mo kapag nalaman mong lahat tungkol sa'yo ay nabasa na. Haha, huwag mong kalimutan, alam na alam namin ang mga galaw mo. Dilat na dilat ang mga mata mo at tingnan mabuti. Tingnan mo kung ano talaga ang ninakaw mo noon. Sa simula at simula pa. At saka, ipagbati mo ako sa kapalit na team mula sa Mountain Circuit noong araw. Ano ba ito? Mama. Batiin mo naman ako sa substitute team mula sa Mountain Circuit noon pa. Ano pa bang gagawin mo bukod sa mga kalokohang yan? Kung magagawa mo ng maayos ang mga kalokohang yan, iyon na ang pinakamagandang patunay na mayroon kang puso ng isang tunay na artisan, hindi ba? Tito mo ako, hayop ka. Kahapon lang pinatawad ka ng tatay ko, pinatawad ka niya. Ganito ka ba magpasalamat? Hoy, itago mo na lang yung utang na loob sa puso mo. Ang dapat mong isipin ngayon ay kung kaya pa bang hawakan ni Racing Godlin ang manibela. Ha ha ha. Okay,
Sunod, ating tanggapin ang mga driver sa entablado. Sunod, ating formal na ipakilala ang bawat racing team. Una, meron tayong Japanese team, driver na si Kaito Kobayashi. At ang magandang driver na si Sakura Suzuki. Sunod ay ang Feichi Racing Team, driver na si Zhao Ningan. At ang ating rally, racing legend, ang racing god na si Lin Jianfeng. Go Feichi Racing Team. Tatay. Nandito lang kami ni nanay sa finish line. Manatiling kalmado. Dapat kang manatiling kalmado. Ito ang World Rally Championship. Ang pagkakamali mo noon, huwag mo nang ulitin. Lin Jianfeng, kailangan mong manatiling kalmado. Narito mismo, sa mismong lugar na ito, Lin Jianfeng, huwag kang magpatakbo ngayon. Kapag nagpatakbo ka, si Shaolin ay tiyak na itutulak ka sa bangin. Naririnig mo ba ako? Jianfeng. Tito Jianfeng, nasa likod mismo ako ng sasakyan mo. Nakikita ko ang bawat kilos ni Shaolin. Sinasadya niyang harangan ka. Sinusubukang buhayin ang masasamang alaala mo. Huwag kang magpapaloko. Jianfeng. Jianfeng, ang tagal nating hindi nagkita. mahal. Gusto mo bang bumawi sa mapapahihidayang ng nakaraan? Kung gayon, maging matatag ka. Gawin mo ito para sa akin. Maging matatag ka. Gusto kitang makita na bumalik sa iyong rurok. Ikaw ang aking Diyos sa karera. Lin Jianfeng, inuutusan kita na magpabagal ka ng takbo ngayon din. Kung may mangyari sa'yo, hindi kita patatawarin. Sa buong buhay ko, hindi kita patatawarin. Talagang hindi ako magpabagal as talagang hindi ako susuko. Sige, ang Diyos sa karera ay tunay na Diyos sa karera. Umalis na siya. Umalis na. Imposible. Talagang imposible. 50 metro na lang ang natitira. Ang ating kampiyon ay ang Diyos sa karera, Lin Jianfeng. Malugod nating tanggapin ang kampeyon Feichi Racing Team. Ang galing ng Feichi. Feichi Racing Team. Sinusuportahan namin kayo. Ang tropeyong ito ay hindi lang para sa amin sa Feichi, kundi para rin sa ating inang bayan at higit sa lahat para sa aking asawa. Ang napanalunan natin ngayon ay hindi lang ang karerang ito. Tandaan nyo yung Mountain Circuit Race 5 taon na ang nakalipas. Ang kanilang Japanese team hindi lang nila ninakaw ang aming core driving technology, kundi nagdulot pa ng aksidente na kumitil sa buhay ng aking asawa. Akala ba ninyo na maitatago nyo ang katotohanan? Gamit ang ninakaw na teknolohiya nang ibabaw kayo sa kompetisyong ito at naglagay pa ng surveillance sa aking sasakyan. Sinusubukang nakawin lahat sa akin. Ang hustisya ay hindi kailanman nahuhuli. Ngayon gagamitin ko ang inyong sariling kayabangan at mga panlilinlang upang personal kong lilibing kayo. Ginoong Lin, nakikiusap kami na maging maawain ka. Lahat ay kasalanan namin. Kami rin ay nabulag ng kasakiman. Handa kaming magbayad pinsala kahit tayo ay maghirap. Pakiusap, pahintulutan ninyo kaming umalis. Oo. Lahat ng responsibilidad ay tiyak naming tatanggapin. Pakiusap, bigyan ninyo kaming isang pagkakataon pa. Ang Pandaigdigang Federasyon ng Automobil, hindi tayo palalampasin. Nakikiusap kami sa'yo. Isang pagkakataon. Binigyan mo ba ang aking asawa ng pagkakataon? Nung ninakaw ninyo, binago at niyuraka ng katarungan. Binigyan mo ba ng pagkakataon ng sinuman?
Narito ang ebidensya ng lahat ng krimen na ginawa ninyo noon at naipaalam ko na ang pandaigdigang kawanihan ng seguridad. Kami ang pinagsamang puwersa ng gawain ng Interpol at ng Pandaigdigang Federation ng Automobile. Ginoong Kobayashi, ikaw ay inaaresto sa paghihinala ng pagpatay. Espiya sa corporation panloloko at maraming katpatampakal sa palakasan. Ano mang sabihin mo ay maari at gamitin laban sa iyo sa korte. May karapatan kang manatiling tahimik. Pagwa na order of respect arresto. Dalhin ninyo sila. Kami ay napagbintangan. Kami ay napagbintangan. Ginoong Lin, pakiusap, bigyan ninyo kami isang pagkakataon pa. Ginoong Lin. John Feng, kailangan mong tikman ito. Hipon na Longjing, kakagawa ko lang. Espesyal akong natuto mula sa isang master chef ng State Banquet. Tito Gian, napansin kong medyo pagod ka nitong mga nakaraang araw. Kaya nagluto ako para sa'yo ng sopas na manok na may ginseng at astragalus. Inumin mo agad para bumalik ang lakas mo. Sige, salamat. Pero ito sobra naman. Hindi ko kayang ubusin ng ganito karami. Ang akin muna ang tikman mo. Mas masarap habang mainit para perfect ang texture. Sige. Tikman mo ang sopas ko. Inumin mo habang mainit para mag-init ang tiyan mo. Tito Gian. Sige. Kumusta? Masarap ba? Malambot naman ang hipon. Ang tagal ng pagluluto ng sopas, tama lang din. Kung nagustuhan mo, dagdagan mo pa ng sopas. At ang hipon ko, subukan mo pa. Eto, ako na ang magpapakain sa'yo. Si Weya at si Ning-an ay parehong umalis na. Umalis na sila. Kung hindi sila umalis agad, bukas kailangan kong kumain ng 3 pagkain ng tirang ulam. Tai, seryoso. Ano sa tingin mo? Si Weya ay masigla at maganda at siya ay tapat na tapat sa iyo. Si Ning-an ay mahinahon at maalalahanin at napakaasahan. Ang pagpipiliang ito ay isang biyaya pero nakakalito rin. Hayop ka, tigilan mo ang pag-uusisa. Hindi na ako bata. 5 taon nang wala si nanay. Alam nating lahat kung gaano kakalungkot, kung gaano kahirap. Lahat kami ay umaasa na ikaw ay maging maayos at mabuhay ng masaya. Tiyak na hihilingin ni nanay na makahanap ka ng kaligayahan sa halip na habang buhay mabuhay sa nakaraan. Kung may makilala kang angkop at kumalog ang puso mo, simulan mo ang bagong kabanata. Wala namang ikakahiya dyan. Lahat kami ay sumusuporta sa'yo. Alam ko, lumaki ka na at ngayon ikaw na ang nangangaral sa tatay mo. Tai, ano man ang gawin mo, sinusuportahan kita. Panoorin mo ito. Maganda rin ang sayo. Tito Gian. Mr. Jianfeng. Hindi ko alam. Maaga silang dumating kaninang umaga. Mr. Jianfeng. Sige. Tito Gian, ang gwapo mo ngayon. Mr. Jianfeng. Ang kamay mo ang laki pala. Heto, tikman mo ang binili ko para sa'yo, Monggo Hopia. Tito Gian, tikman mo ang binili ko para sa'yo, chicken floss. Tai. Ito siguro ang matamis na pabigat. Tumahimik ka. Heto, tumahimik ka. Chicken floss. Heto, Hopia. Heto. Kain ka pa.